Hi, good morning. Andito na naman ako. Magbibigay ako ng konting kaalaman tungkol sa aking mini farm. The last time, tinur ko kayo sa farm. Um, Naipakita ko sa inyo yung ibang fruit bearing plants ko. Sabi ko nga noon, iikot yung vlog ko dito lang sa farm. So, gusto ko yung mga tinanim kong prutas mabigyan ng konting kaalaman kung anong pwedeng or anong gamit nito sa ating kalusugan. So, unahin natin ang strawberry. Ang strawberry, nag-origin yan sa Northern Europe. At yung unang tanim niyan sa Brittany, France noong 1750. Ang common name niya is strawberry. Ang scientific name niya is Fageria ex ananasa. At meron pala tong Tagalog name. Akala ko strawberry lang talaga. Ang Tagalog name nito ay presa. So sa ngayon, meron akong almost 400 na puno ng strawberry na may 4 na variety. Yun na yung honey oil, Japanese shoga, Hawaiian festival, saka white berries. So sa ngayon, more than 600 varieties ang strawberry. So itong halaman na to, from roots to fruits, magagamit ng ating katawan. So ang prutas nito sagana sa vitamin C, folic acid, potassium, fiber, tsaka tubig. At ang roots nito tsaka leaves pwedeng panggamot sa sakit ng tiyan pag tatae at sa kabag. So ang ibang health benefits nito ay nagpiprevento na magkaroon tayo ng sakit sa puso dahil sa content ng prutas na to na fiber tsaka potassium. Ito'y tumutulong sa kalusugan ng ating puso. Tapos very powerful din ang antioxidant nito to prevent stroke or yung ma-heart attack tayo. Okay? Sa cancer, pwede rin natin gamitin to dahil nga napaka-powerful ng antioxidant nito. Nagpi-prevent to build up a tumor sa katawan natin. So, malaking bagay ito para yung mga tumor-tumor, makatulong to kahit papaano na hindi tumubo sa ating katawan. Pwede rin itong gamitan na anti-inflammatory. So kung ano mga namamaga sa ating katawan, pwede ito. Sa blood pressure, dahil nga mataas din ang content talaga nito ng potassium, nakakatulong to para hindi tayo laging high blood. So yung mga high blood dyan, pwedeng kumain ito. Sa constipation, pwede ito dahil nga dun sa fiber content niya at saka sa tubig. So yung regular bowel movement natin nami-maintain natin. Diba? Sa mga diabetic person, dahil nga dun sa fiber content nito, nire-regulate niya yung blood sugar. Kaya malaking bagay. Kaya lang dun sa may mga sakit sa puso at saka yun, kidney failure, medyo moderate lang ang kain nito kasi mataas ang potassium nito. So ang kailangan ng katawan natin ay 4,700 milligrams of potassium daily. So pag kumain ka nito ng marami, tumaas ang potassium mo, baka magkaroon ka ng sakit na hyperkalemia or mataas na level ng potassium.
So dandahan lang para hindi magkaroon ng problema sa sakit sa puso at saka dun sa kidney. Sa mga kumakain ng prutas na to, bumili lang kayo ng mga organic fruits kasi yung risk ng residue ng pesticides nandoon. So masama yan sa katawan natin. Diba? So piliin natin ang organic. Sa pag namunga yung strawberry ko, dito lang kayo bumili kasi puro organic ang treatment ko. Hindi ako bumibili ng pesticides. Mura lang. Ngayon, punta tayo sa tuturuan ko kayo kung paano pagtanim ng strawberry. Punta tayo doon. Prepare tayo ng para sa replanting ng strawberry. So nag-mix na ako kanina ng lupa. Bali mix soil to, buhangin, saka garden soil. So kailangan meron tayo ganito, gagamitin ito para dun sa tatanim natin strawberry. Yan. Yan. So gagawa na tayo nito. Yan. Tapos gawa rin tayo nito para dun sa runner. Wala kayo ng ganito, dito na ilagay yung runner. Okay, yung ganito. Tapos kung meron pa ganito, binigyan natin para pag-transfer natin ito, hindi masira yung halaman. So bibigyan natin. Okay, andito na yung lalagyan natin. Mas maganda kung sa halip na ito ang gamitin natin, kung meron pa kayo nito, mas magandang i-direct mo na. Yeah. Tapos gagamitin mo to, yung tingting pang ipit doon para hindi mag-move siya, di ba? Tapos medyo itabi nyo para pag nagbunga siya hindi mapunta doon sa lupa. So ganun lang yun. Yung runner mo ilalagay mo rito, ipit yun. Okay, kung wala kayong ganito, pwede naman dito. So ang mangyayari ganun din, iipitin mo rin eto para pag umugat na siya for transplanting yan. Ang mangyayari parang ganito na yan. So pwede mong i-transplant to pag nakita mo yung roots. Ayan, marami ng roots yan. Yan. So pwede mong i-transfer yan sa ganito, no? So pag magta-transplant ka nito, basta ang gawin nyo yung kailangan meron na siyang mga roots. So pipisilin mo lang to para lumabas siya. So kung makikita mo, puro na yan roots. So hukay ka lang ng konti. Hindi pwedeng iilalim tong crown. Ang crown kasi ayan, kasi pag nilubog mo yan, humamatay yung strawberry mo. So kailangan pantay lang yan. Yan. Tapos hindi ko yan nilalagay direct to the sun. So nilalagay ko muna yan dito sa ilalim
mga after week 1 week pwede mo nang ilabas yan sa ano. So kung ganito lang, mas ano ang space mo, kasi ilalagay mo lang yan sa pagitan ng pot. Yan, parang ganyan. So yun ang importante lang naman, kasi pag nagdilig ka nito once a day, pero pag umulan huwag mo nang diligan. Okay. Kung titingnan mo to, yung crown, ayan, dapat hindi yan lulubog sa lupa. Kailangan nasa taas yan para hindi mamatay. Kasi pag lumubog yan sa lupa, mamamatay yan. Okay. Para maganda yung mga matured leaves, alisin mo na yan. Hindi mo na kailangan ng cutting, pang-cut. Papansin nyo, limitado lang ang runner nya. Minamaximize ko na 2 lang para hindi mahirapan yung mother plant. Pag ganito, pwede mo na yung ilipat sa ganito. Pero ayan, huwag mong puputulin. Huwag mong puputulin dito. Kasi yung nutrients manggagaling pa rin dito sa mother plant. Ngayon, puputulin mo to pag may roots na yan. Parang ganito. Ito, kagaya nito, oh. So may roots na yan, pwede mo nang putulin. Putulin mo dun sa mother plant, putulin mo na rin dito. So itabi mo lang yan. Pag pwede nang i-transplant mo. So sa runner, kailangan isa lang ang tumubo sa ano. Huwag mo nang dagdagan, kasi ito magkakaroon po ulit ng ano, runner. So pinuputol ko yan para siya lang, yung nutrients na manggagaling doon sa kanya lang, hindi doon sa pangalawa. Since maraming runner to, kagaya na to, 4 ay 3, pinuputol ko yung isa para 2 lang, hindi masyadong hirap si mother plant. Yan, huwag kayong manghinayang dun sa runner kasi mahirapan yung mother plant. Yan. Okay, so ito ibang variety ito. Kung titingnan mo, masyadong healthy. Ito yung kulay puti na variety, galing Benguet. So yun, lagaan lang sa dilig. Huwag in case makalimutan yung diligan at ang halaman, diligan nyo lang, kinabukasan okay na ulit yan. So pasamantala ito muna sa strawberry ko. Ayan, mapupuno yan ngayon para sa season na to, baka sakaling magbunga to. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko to ng uling kasi parang ano to conditioner ng lupa. Palagi siyang moist, naka-moist. Tapos hindi na tinutubuan ng ng damo. Dati makikita mo puro damo yan. So mula nung nilagyan ko ng uling, wala na siyang damong na na tubo. So lahat ng pot niyan lalagyan ko na ng uling. Saka nag-absorb din ng water yan parang kinokontrol din nila yun. So palaging yung lupa niya parang hindi
shrink dun sa ano. So palaging parang fresh yung lupa niya. Okay? May mga tanong pa kayo tungkol dun sa ano, sa pagtatanim ng strawberry, comment lang kayo. So next time ulit, huwag kalimutan mag-like, mag-share, tsaka subscribe. Okay, thank you, bye.